Ikalabing-apat na kabanata ng Wanted Caregiver. Kahit litong-lito, mabilis na nagbihis si Weng, saka inayos na muli ang kama. Habang ginagawa iyon ay pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. At tiyak niya, may nangyari nga. Pero akala niya talaga, panaginip lang iyon. At nasaan si Neil? Noon tumunog ang telepono. Bumaba siya. Wala sa kumukuriring na phone ang isip niya o kung sino man ang caller. Hindi niya makumbinse ang sarili na umuwi nga si Neil. Habang bumababa sa hagdan at tumatawid sa bulwagan patungo sa kinalalagyan ng telepono, iginala niya ang tingin sa bahay. Naghanap ng pruweba na naroon nga si Neil. Halimbawa, ang briefcase nito o ang rolyo ng building plans at disenyo. O kaya jacket na nakasabit sa coat rack malapit sa pinto. Wala siyang nakitang anuman na dumating nga ito. Matamlay siyang nag-hello sa telepono. "Hi, Weng!" Si Isay ang nasa linya. Kinabahan si Weng. Madaling araw noon sa Pilipinas at tatawag pa ng 10 oras ang pinsan kung wala itong hatid na masamang balita. "Huwag kang kabahan," sabi ni Isay, natatawa. "Okay ang inang at tatang mo, kuya, mga pamangkin, lahat kaming kamag-anak mo. At short call lang ito ha. Mangungumusta ka lang sa oras na ito, Isay? Ganun ba?" Takang tanong ni Weng. "Hindi oy," sagot ni Isay. "Ibabalita ko lang ang nangyari sa boss mong manyakis. Naku, kalat na rito sa atin. May bumugbog. Muntik nang hindi tirahan ng hininga." "Sinong bumugbog?" tanong ni Weng. "May mga nakakita," sagot ni Isay. "Pero walang gustong magsalita. Yung humalili sa pwesto mo, mukhang hinaharas din sexually. Ang suspecha, nagsumbong yun sa mga kamag-anak at binugbog si Protasio. Mabuti hindi pinatay," sabi ni Weng. "Masamang damo," sagot ni Isay. "Mahirap yung mamatay. Pero kahapon lang, bumili sa shop ko yung kasama mo sa trabaho, si Manang Osang. Ibinalita sa akin na handa na raw ang ipa-file nilang sexual harassment case sa boss ninyo. Tanungin daw kita kung gusto mong gumawa ng affidavit para idagdag sa reklamo. Maia-arrange daw yun sa Philippine Embassy riyan sa Canada. Doon ka gagawa ng sinumpaang pahayag. Ano, okay lang?" tanong ni Isay. Umoo agad si Weng. Pagkababa sa telepono, narinig niya ang tinig ni Kim at Jason sa labas. Dumating na ang mga iyon. Nagmamadaling pumunta sa pinto si Weng para pagbuksan ang mga ito. May susi si Noreen pero gusto ni Weng na salubungin ang mga alaga at kumustahin ang pamamasyal ng mga ito sa zoo. Naunahan si Weng ng isa pang may susi sa bahay. Si Neil. Nagtama ang kanilang mga mata. At pansin ni Weng na something's very wrong. Kita agad iyon sa kakatuwang ekspresyon sa mga mata ni Neil. Parang lungkot na lungkot at problemado itong hindi mawari. Kumo sa mga mata ni Neil siya nakatingin. Hindi napansin ni Weng ang mga dala nito. A bunch
of fresh red roses, 2 family-size pizza, at isang bottle of wine. Kasunod ni Neil ang mga anak. They didn't look happy. Mukha pa ngang umiyak ang mga ito. Nasa likuran ni Kim at Jason, sina Noreen at Brian. Nagkataon lang pala na magkasunod na dumating si Neil at ang kapatid kasama ang fiancé at mga bata. Ibinukas ni Weng ng gusto ang pinto. Pamaktol na pumasok ang 2 bata. Para sa daddy nila, ang pagmamaktol na iyon. Saka na lang malalaman ni Weng kung ano ang ibinungad ni Kim sa ama. Pagbaba ng huli sa car ni Noreen. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Ang sumbat ni Kim sa ama, I don't want any other nanny. I love Rowena. If you replace her, I won't speak to you until I'm grown up. Isang tingin lang ni Neil kay Noreen. Alam agad ng una na ang kapatid ang nagsabi sa mga anak. At habang kinukuha ni Neil sa backseat ang mga pinamili, naisip nito, hindi kaya sinabi rin ng kapatid kay Rowena na magpapahanap siya ng Filipina caregiver para kina Kim at Jason? Hinagilap niya ng tingin si Noreen. Nakaibis na ito ng kotse. Alalay ni Brian. Tanong ni Neil sa kapatid, madlim ang mukha. Did you also tell Rowena about what I said on the phone yesterday? Before you went to the mall? I did. Matabang na sagot ni Noreen. So, pagkarinig niyon, nagmadali na si Neil sa paglapit sa front door. At kahit kandahirap sa pag-unlock sa door dahil sa mga dala, hindi bali na. He needed to speak to Rowena quickly. Kailangan ni Neil na klaruhin sa dalaga kung bakit magpapa-advertise siya for a Filipina caregiver. Can we talk please, Rowena? Sabi ni Neil sa dalaga. Inunahan ni Kim si Weng sa pagsagot. Anang bata sa daddy nito. Pasigaw, paiyak. She will not talk to you until you say you're not getting another nanny. Pagkasabi niyon, hinatak ni Kim si Weng sa kamay. Gusto ng bata na ilayo ang dalaga sa ama. Hindi malaman ni Weng kung magpapahatak siya kay Kim. Ibig ng huli na umakyat sila sa itaas ng bahay. Ipinatong ni Neil ang mga dala sa center table. He looked very much troubled. Sinagot ni Neil ang sinabi ni Kim, pero kay Weng ito nakatingin. Nito, I will hire a Filipino caregiver, but it's not because I want to replace Rowena. You didn't tell me that, sabi ni Noreen, pasumbat. Nasa likuran ito ni Neil. Katabi ni Noreen si Brian. Nakamasid lang ang huli sa hindi inaasahang eksena. Dad, singit ni Jason na namumula ang mga mata. Please don't hire a new nanny or caregiver for us. I like Rowena. Sabi ni Weng, maiiyak na naman pagka-realize na siya ang sentro ng argumento ng mag-aama kasama pati si Noreen. Please, you don't have to fight over me. Tumingin ang dalaga kay Neil at sabi niya rito,
You can go ahead and advertise for another caregiver, Neil. I will forget about the year-long work contract we both signed. I will be leaving here very soon anyway. Sabay-sabay na napatigil ang mga kaharap ni Wing. Na-shock ang mga ito sa sinabi niya. Are you going back home? Garalgal ang tinig ni Kim. Handang bumunghalit ng iyak. Yumuko si Weng. Tiningnan ang bata na mahigpit pa ring nakahawak sa braso niya. Aniya rito, No, Kim. I will join my elder sister in Italy. Biglang napabulalas si Neil. What on earth will you do there? Puno ng tensyon ang tinig ni Neil. Muling tumingin si Weng kay Neil. Aniya rito, That, I guess, is no longer your business. You wish to replace me? Fine. Go ahead and... Oh, Rowena. Pahimutok na sabi ni Neil. What a monumental misunderstanding. And just because I told Noreen that I am advertising for a nanny. Nagsimulang umiyak ang magkapatid pagkarinig na aalis na si Weng at lilipad pa Italy. Bumaling si Neil kay Noreen. Sinabi sa ate kung pwedeng isama nitong muli ang mga bata. I have a lot of explaining to do to Rowena. You have a lot of explaining to do to your kids, Neil. Sagot naman ni Noreen. Hinatak ni Neil ang kapatid sa kusina. Doon sila nag-usap sandali. Dinig na dinig ng mga naiwan sa bulwagan. Ang malakas na pag-exclaim ni Noreen ng, What? Na lalo lang dumagdag sa pabigat sa dibdib ni Weng. Pero pagbabalik ni Noreen sa bulwagan, kasunod si Neil na seryoso ang worry sa mukha. Maaliwalas na ang ekspresyon ni Noreen. Lumapit agad si Noreen kay Rowena at anito sa kanya, I'll take the kids to my place, Rowena. They're sleeping there tonight. Nakangiti si Noreen. You and Neil, anito pa kay Weng, really have a lot to talk about. Nalito si Weng, pero naisip pa rin ang tungkol sa mga bata. But they have classes tomorrow. Pagunita ni Weng. Don't worry about it, Rowena, sagot ni Noreen. They will pass even if they miss a day of classes. Sa mga pamangkin, sabi ni Noreen, Let's go, kids. Kay Brian, sabi niya, You too, darling. Off we go. Nakabadha ang pagtataka sa mukha ng fiancé ni Noreen nang magpaalam ito kina Neil at Weng. Nagsialis ang mga ito kahit tumututol ang mga bata. Takot sina Kim at Jason na baka pagbabalik nila sa bahay ay wala na roon si Weng. Isang masayang wakas ang naghihintay na inyong mapakinggan sa last chapter ng love confession na ito ni Weng, ang Pinay caregiver at ng gwapong Canadian na si Neil. Abangan ang huling kabanata